Karaniwan na sa buhay ng pagkabinata o dalaga man, ang mga bagay katulad ng katuwaan at mga paglulukuhan o biruan. Kung minsan pa ay nauuwi sa mga kantyawan at paghamon sa maraming bagay-bagay, katulad na lamang ng pagpapagawa sa isang mahirap na sitwasyon o pagtatapat sa taong iniibig na matagal mo nang inililihim. Mga bagay na ganito ang madalas na nararanasan natin sa ating buhay bilang isang single. Ngunit ano kaya ang mangyayari kung ang sa paghahamon at katuwaan, mapunta kayo sa isang lugar kung saan imbis na kasiyahan ang maranasan ay purong katatakutan? Ang kwentong ito ay karanasan ni Pedro taong 1968 sa isang baryong sakop ng Samar. Isang mapagpalang araw po sa iyo, Sir Proy. Tawagin niyo na lang po akong Pedro. Senior citizen na po ako sa kasalukuyan. Ibig ko lamang po sanang ibahagi ang kwento ko tungkol sa aking kabataan. Alam ko po na marami sa ating mga tagapakinig ang maaaring nakaranas din ng aking buhay pagkabinata. Naganap po ito bandang dekada 60. Noong araw, ang libangan lamang po naming mga binata ay ang pagigitara at pag-iinom ng tuba. Bukod po dito siguro ang paminsang-minsang pagtungo sa ilog para maligo. Yun lang kasi ang mga libangang alam ko. Sa aming magkakaibigan naman po, ako ang masasabi kong pinakamahirap. Yan ay sa kadahilanan na ako ay isang anak ng panday. Tagagawa po ng mga kung ano-ano lang sa aming baryo. Malayo po sa panday na napapanood natin na magiting, gwapo at bayani. Ako po at ang tatay ko ay magkatulong sa mga gawain, mula sa paghahasa at pagpapatulis ng mga itak. Paggawa ng itak at gunting mula sa mga retasong bakal, paggawa ng mga lamesa at upuan. Yun po ang pinagkakakitaan namin nang sa gayon ay maitawid namin ang pang-araw-araw namin. Ang pagpapanday lang po kasi ang alam namin ni tatay na gawain upang matustusan ang araw-araw na pagkain, gastos sa bahay, sa mga alaga naming hayop, at siyempre sa pag-iipon para sa pag-aaral ko po. Kaya nga lang itong mga pag-iipon namin, alam nyo naman po na mas madalas na mabawasan. Dahil nga po sa nagkakaedad na ang tatay ko at nakakaramdam ito ng mga pananakit sa kanyang katawan. Humihina na ang resistensya. Siguro dahil sa simula po bata siya, ay baga at mga tinutunaw na bakal na po ang kaharap niya. Ika nga sinisingil na siya ng kanyang katawan. Kaya nga po noong matuto na ako sa lahat ng mga gawain ng isang panday, sinisikap ko na huwag nang masyadong pagurin ng tatay ko sa mga paggawa. Pedro anak, may handaan sa bahay ng tiya mo bukas ng gabi. Karawan ng tiyo mo. Baka naman pwede kang pumunta doon para tumulong. Ako nang bahala dito sa mga tinatapos mong mga kutsilyo. Baka sabihin pa ng tiya mo na kapag may kailangan lang tayong nakakaalala sa kanila. Wika ni Tatay Dado. Wag ho kayong mag-alala, Itay. Matatapos ko na po ito ngayong gabi. Pagkatapos ko po dito, didiretso na po ako sa bahay nila tiya. Wag na po kayong mag-abala pang gumawa dito. Ang mabuti pa, ipahinga nyo na lang po ang sarili nyo. Narinig nyo naman po ang sabi ng doktor, di ba? Kailangan nyo po ng mahabang pahinga para magawang makabawi ng katawan nyo at makumpuni yung mga may tama na. Basta wag nyo pong kakalimutan yung mga gamot na kailangan nyong inumin. Nakapagluto na rin po ako diyan ng sinabawang isda, yung nahuli ko po kanina sa may sapa. Kumain na po kayo dyan, Itay, at ako po ay mamaya na doon kay Latiya. Tiyak na masarap kasi ang pagkain doon sa kanila. Tugon ko naman sa aking ama. Itong sinasabing tiyahin ko po ay kapatid ni nanay talaga. At dahil nga po wala na po si nanay, ay syempre hindi ko naman po sinasabing lahat. Pero naging iba na din po ang pakikitungo sa amin ng mga tiyahin ko. Puro po kasi sila babae.
Partikular na po sa side ng tatay ko. Minsan naririnig ko, ang malas daw ni nanay na si tatay ang napangasawa niya. Mula po mismo ito sa tiyahin ko. Kapag nakakausap niya ang mga kaibigan nila, lalo pa yung dating manliligaw ni nanay, si Mang Dodong. Parang ang tingin nila kay tatay ay walang silbi at walang pakinabang. Pero taliwas po ito sa kung paanong itrato si tatay ng mga kliyente namin, mga nagpapagawa ng kanilang mga kagamitan. Ang turing nila kay tatay ay totoong kaibigan. Minsan po talaga mas maganda pa ang trato ng isang estranghero o mga taong hindi mo kadugo kumpara sa mga taong mismong kamag-anak mo na siya pang maglulugmok sa iyo at hihilang pababa. Nang partikular na gabing ito, bigla pong may tumawag sa amin sa labas ng bahay. Si Mang Esmundo. Taga-kabilang baryo po ito at ginabi na ng puntahan kami sa bahay. Pasensya na kung gabi na akong nang istorbo dito sa inyo. Duman pa kasi ako sa bahay ng anak ko. Mangyari kasi itong itak at gunting. Noong isang buwan ko pang balak na patignan sa'yo. Mas matalim pa ang ngipin ko yata dito ngayon. Baka naman magagawan mo pa ng paraan, Pedro. Dadaanan ko na lamang bukas ng tanghali. Eto ang bayad ko. Wika ni Mang Esmundo. Kilalang mabait na tao si Mang Esmundo. At mas madalas ngang naroon ito sa aming baryo para sa mga apo niya. Mahilig ito sa mga bata at nag-iisang anak niya ang nakatira sa baryo namin. May-ari ng malawak na nyugan itong si Mang Esmundo. At sabi pa ng ilan na may alam daw sa pangkukulam o panggagaway. Pedro, iho, kung lalabas ka ngayong gabi, huwag mo nang ituloy. Madilim ang aninong nakasaklob sa'yo. Baka mapahama ka. Ipagpabukas mo na kung saan ka man pupunta. Sa ngayon, sikapin mong huwag lumabas ng bakuran nyo. Papalabas na po si Mang Esmundo nang sabihin niya ito. Yung parang nagdadalawang isip pa siya na sambitin ito sa akin. Pero siguro hindi na siyang nakatiis pa. Kaya yun pinilit niya akong mangako na sundin ko yung sinabi niya sa akin. Nang makalis naman po ito, sinunod ko yung winika niya na ikandado ko daw yung tarangkahan. At sino mang kumatok o magyaya sa akin palabas, wag na akong sasama pa. Dahil nga daw sa may nakasaklob na madilim na anino sa akin. Nakakakilabot pong isipin, di ba? Nakailang tingin pa nga po ako sa salamin upang makita kung meron ba talagang anino. Pero wala naman po akong makita. Bumalik po ako sa pagpapanday. Nagawa ko nang matapos yung mga kutsilyo, kaya naman isinunod ko na itong mga gamit ni Mang Esmundo. Total ay mahaba pa naman ng gabi dahil hindi ko naman kailangan ng pumunta sa bahay ni Tia. Oh anak, narito ka pa pala. Anong problema? Hindi ka bang pupunta sa bahay ng tiya mo? Wika ni tatay. Itay, galing po dito si Mang Esmundo kanina. May pinagawa po. Nagbilin din po na huwag akong lalabas ng bahay ngayon hanggang mamayang 3:00 ng madaling araw. Kaya siguro 5:00 na po akong pupunta kila tiya. Ayos pa naman po yun at tiyak na madami na po akong magagawa sa pagtulong sa kanila. Iba po kasi yung pakiramdam ko sa mga sinabi ni Mang Esmundo. Para pong nilamig nga po ako nung natapat ako sa may tarangkahan natin, itay. Kung maaari po sana, bukas na lang akong lalabas ng bakuran natin. Sa mga sinabi ko po, nakita ko naman ang pagkabahala sa mukha ng tatay ko. Agad niya pong sinabi sa akin na pumasok na sa loob ng bahay at isarado na nga daw po yung pinto at bintana. Nagpausok pa ito ng kamangyan sa bahay namin. Kaya mas lalo tuloy akong natakot. Pero ang pagpapasalamat ko lang po na naniwala sa akin si tatay. Hindi niya akong pinilit sa pagpunta kila tiya. Nang gabing iyon, paulit-ulit sa isipan ko yung mga sinabi sa akin ni Mang Esmundo at kung ano kaya yung posibleng nangyari sa akin sakali nga pong hindi ko siyang pinakinggan. Dito po bandang mag-3:00 yata nang makarinig ako ng sobrang nakakagimbal na pagtawa sa labas namin na parang napadaan na lumilipad.
Pero po yung tawa ay matinis na parang hagikik po na pumapailin lang sa hangin. Grabing nginig po ang naramdaman ko noon na napatalokbong pa nga po ako ng kumot. Siguro po mag-alas 6 na ako nang nagising at sobrang nagmamadali na ako at tiyak na may masasabi na naman ang tiyahin ko. Nagpaalam na ako sa tatay ko na noon ay nagkakape sa may labas ng bahay. Tila hindi na ako nitong ginising at hinayaan lamang na tulog sa kwarto. Bago pa akong umalis ay nagbilin pa si tatay na huwag daw ako magpapaabot ng takip silim at umuwi na agad sa bahay. Ibinilin ko na lamang sa kanya yung mga dadaanan ni Mang Esmundo sa katanghalian. At ako ay nagtuloy na nga po patawid sa isang palayan papunta sa sitio kung nasaan sila tiya. Pagdating ko doon ay nadaanan ko pa ang mga kaibigan ko, sila Bernardo at Edmar. Mga kababata ko po at sa lahat ng mga kaidaran ko doon, itong dalawa ang masasabi kong pinakamatalik kong kaibigan. Oy si Boy Maton, at sa wakas nagpakita din. Akala namin pati yung mga muscle mo, pinapanday mo na eh. Ni hindi ka na lumalabas ng bahay nyo. Uwi ka ni Edmar. Oo nga naman Pedro, subsub ka na masyado sa pagpapanday mo. Baka mamaya niyan pati paghinga mo, nagbabaga na kakaihip mo sa pugon. Siya nga pala, natanong ka ng tiya mo kahapon eh. Hinahanap ka yata, mabuti pa tumuloy ka na doon. Mamaya na lang tayo mag-usap. Uwi ka naman ni Bernardo. Hindi naman na akong nakasagot pa sa kanila. Dahil nang marinig ko ang sinabi ni Bernardo, na kahapon pa akong hinahanap ng tiya ko, ay nataranta na ako. Kaya diretso po ako kung saan ko nakikitang abala yung mga tao. Sa likod bahay, nagluluto. Sinabay po kasi yata nila tiya yung handa ng birthday ni Tio at yung selebrasyon nila ng kasal nila. Alam niyo na, para makatipid po sa gastusin. Pero kailangan magarbo. Kailangan pag-usapan yung handaan. Kailangan may bibilanging baka at baboy na itutumba sa selebrasyon. Ganoon po sa lugar namin noon. Saktong pagbuhat ko ng mga karning baboy na tatagtarin nang lumabas itong tiya ko at nag-iingay nga doon. Wala pa nga daw yung ibang magluluto para sa kanilang handa. Tapos nakita ko at napagbalingan ng inis nito. Nasabihan tuloy ako na bakit daw ba umaga na akong pumunta dahil alam ko namang maraming gagawin doon. At yun na nga po, nagsimula na naman maglitanya ang tiya na kapag may kailangan lang, kapag may mga sakit, saka lang silang lalapitan. Pero ang totoo niyan, kung makautos sila sa amin ni tatay, akala mo sinasahuran kami. Kaya nga po hanggat maaari, ayaw na akong payagan ng tatay na tumanggap ng kung anuman mula sa kanila. Para daw walang masabi sa amin at walang maisumbat. Pero syempre dumidiskarte din ako. Kasi doon sa handaan nung nagtatadtad na kami ng mga karne, pasimple po ako sa pagkuha ng mga tinatapyas kong karne. Ang dami naman kasing handa. Isa pa, karamihan naman sa mga kakain hindi naman nila kakilala at hindi kaano-ano. Para makapagpakita lang ng mapera sila. Kaya ang ginawa ko, nagtabi ako ng supot. Nasa 4 na kilong karne din siguro yon. At kahit nakikita ako ng mga kusinero, hindi nila ako sinaway. Kasi alam nila yung ugali nitong tiya ko at mas natuwa pa nga sila. Tapos may mga ipinasabay pang pang-uwi ko na daw sa bahay. Isinabit ko po sa may tabi ng puno ng saging na katabi ng basura yung mga supot. Para sa pagtapos ng gawain sa kusina, hindi nila mahalatang may kinuha kong karne at mga basura naman ang kasabay. Pero sa handang iyon, napansin ko ang ilang taong iba ang pagkilos. Alam niyo po yung parang nakatitig sila sa tiyahin ko ng pailalim, na parang may masamang mga balak. Pero dahil nga po sa abala ang lahat, iwinaksi ko na lamang ito sa isipan ko at nagpatuloy sa pagtulong sa paghiwa ng mga karne at pagbabalat ng mga pansahog. Hanggang sa sumapit na nga po ang hapon. Dahil sa gabi ang handaan at ayos naman ang lahat, nagpaalam na ako sa tiyahin ko na uuwi na ako.
Sinabihan pa ako nitong asawa niya na magbalot na nga daw ng pagkain na dadalhin sa bahay para sa tatay ko. Pero sinabi kong wag na at may ulam naman sa bahay. Basta kumain lang ako ng pagkarami-raming karne doon para busog na ako pag uwi ko. Nagpaalam na ako sa mga kusinero at todong ngiti silang bit-bit ko yung karne. Kasama ng mga basura, nakakuha ay itatapon ko sa may madadaanan kong tambakan. Paglabas ko po ng bakuran nila tiya, nakita ko ulit itong mga weirdong tao na nakatingin lang talaga sa tiyahin ko. Ni hindi nga nilang napapansin na tinitignan ko sila. Ako namang gawa ng pagod, malansa ang katawan dahil sa dugo ng mga karne at sabik nang maiuwi yung mga nakuha kong karne mula sa handaan. Nagmadali akong umuwi. Sa daan ay nakita ko naman itong sila Edmar at Bernardo. "Uy, tol, uuwi ka na kagad. Maliwanag pa. Akala ko pa naman ay magiinom tayo. Naghanda kami ng alak at saka pulutan. Galing dun sa handaan ng tiya mo. Mamaya ka na lang umuwi," wika ni Edmar. "Siya nga naman, Pedro. Ikaw, bibihira na lang tayong nagkikita-kita. Tapos iiwasan mo pa kami sa inuman. Dito ka na muna, mamaya ka nang umuwi," segunda naman ni Bernardo. Mga pangungumbinsi nitong mga kababata ko. Pero naalala ko po ang bili ng tatay na huwag ako magpapaabot ng takip silim sa labas ng bahay namin dahil pa nga din doon sa sinabi sa akin ni Mang Esmundo. Kaya naman kahit parang kalahati ng katawan ko ang gustong manatili at umupo doon, kaharap ng mga kababata ko. Pero yung utak ko nagsasabi na umuwi na ako. "Pasensya na kayo, Edmar, Bernardo. Pero iinom pa kasi ng gamot si tatay at wala siyang makakain. Kaya ihatid ko muna itong pagkain niya. Dayuhin niyo na lang ako minsan sa bahay. Pangako doon tayo mag-iinom." Sagot ko na ang adobong manok. Tugon ko sa kanilang dalawa. Ito na lamang ang naisip kong palusot at idahilan sa kanila. Nang sa gayon ay wag nang sumama ang loob nila sa pagtanggi ko. Wala naman na silang nagawa at nakita nilang malabong mapilit na nila ako. Kaya naman nagtuloy na ako sa daan. Masaya ako noon. Bagamat hindi naman ako tumanggap ng bayad o pagkain na bigay mismo nila tiya. Pero halos 5 kilo po ng karne at mga laman loob ang naiuwi ko. Nang sa may pilapil pabalik sa aming bahay, nakasalubong ko po itong isang matandang babae. Hindi po ako pamilyar. Kaya naisip ko na maaaring isa ito sa mga bisita nila tiya. Ang ginawa ko ay tumabi ako dahil masikip yung daan at baka mahulog pa yung matanda. Di bali nang ako yung nakatapak sa putik. Nakaugalian ko din po noon ang magbigay galang sa matanda at lagi kasing bili ng tatay na kapag may makikita akong makakasalubong ko ay palagi kong unahan ng pagbati. Iwas usog daw at siyempre pagbibigay galang. Nang matapat sa akin yung matandang babae, binati ko ito ng magandang hapon at nginitian. Ito namang matanda ay nagtanong kung galing daw ba ako sa handaan at bakit daw pagkarami-rami ng dala kong karne, magtitinda daw ba ako. Ako naman hindi ko po labis na uunawaan pero nakasanayan na kasi. Inalok ko itong matanda kung gusto niya ba yung atay at puso ng baboy na dala ko at ibibigay ko na lamang sa kanya. Yun po talaga yung ginawa ko. Lalo nung sabihin niyang hindi daw sa handaan ng tungo niya at pauwi na daw siya sa bahay sa bundok na itinuturo nga itong matarik na bundok sa may unahan, lihis sa daan patungo kay Tiya. Magalang kong inilapit sa kanya yung supot na naglalaman ng atay at puso at ilan pang laman loob. Pinilit kong tanggapin niya ito at kung gusto pa ba niya ng karne, pero nagpasalamat na lamang ito at sapat na daw yung atay at puso. Natuwa naman ako kasi nakita ko yung pagguhit ng ngiti sa labi ng matanda. Senyales na napasaya ko siya sa nagawa ko. Tapos nito nagtungo na ako at narating ko na nga itong bahay namin. Pagdating ko sa bahay ay naroon si tatay na nag-aantay sa akin at ang haba na ng leeg kababantay. "Kamusta ang pagtulong mo doon, anak? Aba, napakarami naman yata niyang dala mong karne. Hindi ka bang napagalitan ng tiya mo? Mukhang magtitinda ka ng karne sa dami niyan.
Ang mabuti pa, sige na, pumasok ka na sa loob. Ako nang magsasara nitong tarangkahan. Nakausap ko rin si Mang Esmundo kanina nung kinuha niya yung mga gamit niya. Wika ni tatay. Nagmadali naman akong pumasok upang mahugasan yung karne at maibabad sa asin. Pagkatapos kinausap ako ni tatay at natanong niya nga raw kay Mang Esmundo kung ano ba yung tungkol sa babalang binigay niya sa akin tungkol sa paglabas sa 10 oras ng gabi. Tinanong umano ni tatay kung gaano magtatagal ang babala ni Mang Esmundo. Tapos kung may magagawa daw bang pangontra para mapigilan na ito. Pero ayon umano kay Mang Esmundo, nakamatayan daw ang nakikita niya sa akin at hanggat hindi daw tumatalikod ang buwan ay huwag akong hayaang lumabas sa pagsapit ng takip silim. Ibig sabihin simula nang sinabi ito ni Mang Esmundo, may 1 linggo pa bago matapos ang buwan. Naniniwala po dito si tatay. Mapamahiing tao ito at matagal na niyang kilala si Mang Esmundo. Kaya naman mariin niyang pinagbilin sa akin ang sundin ito. Makalipas naman po ang 2 araw, ay nakarating sa amin ang balita na may karamdaman ng tiya ko. Na-hospital daw ito dahil sa kakaibang sakit. Bigla na lamang daw na tila hindi makapagsalita si tiya at ilan sa mga kamag-anak namin ay nakaramdam ng pananakit ng tiyan matapos ang idinaos na handaan. Ayon sa mga sabi-sabi na maaaring napaglaruan daw ng manggagaway o baka nakilkig o nalason sa kainan. May mga tao daw po kasi na kayang manlason ng mga piling tao sa isang handaan at oras na naging puntirya ka ng mga ito. Gagawin nilang lahat malason ka lamang. Bigla ko tuloy naisip yung mga weirdong bisita sa handaan. Pakiramdam ko ay may kinalaman ng mga ito sa nangyari kila tiya. Kasi sila lang ang bukod tanging nakatuon ang mga paningin sa tiyahin ko na nasa loob ng bahay na animoy nakapako ang mga paningin saan man magpunta itong bungangera kong tiya. Araw naman ang binilang sa ospital ng tiya ko hanggang sa iuwi na ito sa bahay nila. Katapusan ng buwan nang dumating sila sa bahay nila. Siyempre osyoso ang mga tao. Kami naman ni tatay hindi na nakisali pa. Total makakarating din naman sa amin ang balita kahit hindi kami pumunta sa mismong bahay nila tiya. Ang mali lang talaga ng pamilya nila tiya ay hindi nilang agad na pinatignan sa isang albularyo. Saka lamang nilang ginawa noong sobrang payat na ni tiya at walang humpay nga ang pagdudumi at pagsusuka nito. Hanggang isang araw, habang abala ko sa paglilinis sa bahay, nilapitan ako ni tatay. Seryoso ang mukha niya, tapos pinagmasdan ako sa paglilinis ko. Pedro anak, nakakabahala yung nangyari sa tiyahin mo at sa mga kamag-anak mo sa parte ng nanay mo. Para tuloy na pinaparusahan sila o pinaghihigantihan. Alam mo ayokong madamay ka sa mga pangyayaring ganyan. Kaya heto matagal na sa akin ang kwintas na yan. Bigay pa ng isa sa mga nagpagawa sa akin ng punyal noong araw. Noong hindi pa kami nagkakakilala ng nanay mo. Proteksyon daw yan laban sa mga malas at mga makakaliwa. Madaming naging tulong yan sa amin ng nanay mo. Lalo na nung ipinagbubuntis ka pa lamang niya. Palagi yung nakasabit lang sa gitna ng bahay sa gabi. Pantaboy ng aswang at sa awa ng Diyos. Nairaos ng nanay mo ang pagbubuntis niya nang walang panggagambala ng mga aswang. Nagpatuloy sa pagpapaliwanag si tatay. At ayon nga po sa kanya nababahala siya dahil sa may naikwento ang nanay niya tungkol sa isang pamilya na nakaaway ng lolo ko. Nagbanta umano ito na gagantihan ng pamilya ni lolo. Hindi malinaw kung nabaril yata sa pangangaso yung kamag-anak nitong nakaaway ni lolo o basta may napatay itong si lolo na miyembro ng isa di umanong katutubong angkan na nakatira sa may kakahuyan. At imbes na pagsisihan ni lolo ang nangyari, ay mas nagmataas ito at sinisisi umano yung mga katutubo kung bakit pakalat-kalat sa may kakahuyan. Hindi nitong inako ang kasalanan at pagkakamali daw ng nabaril niya. Napagkamalan daw na baboy ramo. Subalit itong pamilyang ito ay mula sa lahi ng mga mambabarang at isinumpa nito si lolo at ang mga anak nito
na sa tamang panahon ay pagbabayarin. Ang hinala ni tatay na iyon na yung panahong itinakda ng mga katutubo sa paniningil sa kasalanan ng lolo ko at maaaring lahat ng may nananalaytay na dugo mula kay lolo ay puntiryahin ng mga ito. Ibig sabihin isa na po ako. Kaya naman ipinagpilitan niya na palagi kong dadalhin yung kwintas. Huwag na huwag ko raw baliwalain ang mga signos at mga tila babala sa kapaligiran ko. At sa oras na makaramdam daw ako ng tila may nakatingin sa akin, wala akong ibang gagawin kundi ang magmadaling umuwi sa bahay nang dahil sa ito ang tanging lugar sa baryo namin na magiging ligtas ako. Siyempre po agad ko itong sinunod. Mataas ang respeto ko at tiwala kay tatay. At alam kong kapag sinabi niya, maaaring yun nga ang mangyari. Isang hapon naman at kapapasok lang ng bagong buwan. Nang dayuhin nga ako nitong sila Bernardo sa bahay para yayain sa pag-inom. Tinotoo nila yung sabi ko na dayuhin na lang nila ako sa bahay at sagot ko yung pulutan. Kaya naman napakatay ako ng manok. Pinagtulungan na lamang naming lutuin sa may bakuran at gumawa kami ng lutuan mula sa mga malalaking bato na naroroon. Pinagpira-piraso ko yung parte ng mga manok sa maliliit na parte. Total pulutan naman at hindi pang ulam. Tapos ang katutak na sabaw na mahihigop namin habang nagiinuman. Naroon lang yung malaking lutuan namin at marahang kumukulo yung manok. Tinola na ang napagpasyan kong iluto. Gawa ng may kalamigan nga po yung panahon. Dito nga po muling napagkwentuhan namin yung nangyari sa tiya ko. Tinatanong ako nila Bernardo kung bakit hindi man lang daw ako dumalaw sa bahay nila tiya. Sagot ko naman ay wala akong magagawa para pagalingin siya. Totoo naman po kasi, isa pa nag-aalala po kami ni tatay na baka naroon lang sa paligid ng bahay ng tiyahin ko na nakamanman yung may mga gawa noon sa kanila at kapag nakita ko ay madamay pa ako. Hindi naman siguro masama o mali yung ginawa ko, diba? Siya nga pala Pedro, baka pwede mo naman kaming samahan. Puntahan lang natin si Mengay dyan sa tawid sa may sapa. Ibig ko sanang umakyat ng ligaw sa kanila. Alam mo naman na kailangan ko ng lakas ng loob at hindi naman lingid sa inyong dalawa na kayo lang ang pinakamalapit kong kaibigan. Ano, masasamahan mo ba kami? Tanong sa akin ni Bernardo. Walang problema. Basta ba sisiguraduhin mong sasagutin ka ni Mengay? Ayos na kami doon. Panahon na din siguro para matali ka nang magtino ka na. Maganda ka lang at masyadong konserbatibo ang mga magulang noon. Alam mo naman. At noong gabing iyon nga po, ay nabuo ang plano naming samahan si Bernardo sa pag-akyat ng ligaw. Plano namin na sunod na hapon namin pupuntahan. Dala itong gitara ni Edmar, ay haharanahin namin si Mengay. Tiyak kasi na kapag ito ang ginawa namin, ay hindi makakatanggi ang mga magulang nito at talagang patutuloyin kami sa bahay nila. Muli naman nagpaalala ang tatay na huwag akong hihiwalay sa mga kaibigan ko kung gagala kami ng gabi. Mas mainam daw na palagi akong may kasama. Narinig niya po kasi itong panghaharanang gagawin namin. Kaya pinagbaon niya ako ng asin at luya sa bulsa ko. Medyo nakakaasiwamang isipin. Pero purong kaligtasan ko lang kasi ang inaalala ni tatay. At sino ba naman ako para hindi itong pakinggan at sundin? Sumapit ang hapon. Naroon na sila Edmar at Bernardo sa labas ng bahay. Matapos ang pagpapaalam ko kay tatay at ang pagpapaalala niya pati sa kwintas na dapat suot ko, lumakad na kami nitong mga kaibigan ko. Narating namin ang bahay nila Mengay mag-aalas 7 na yata. Hindi pa naman masyadong gabi at sakto lang para sa pangarana, awitan, porma at mga ngitian bago kaming pinatuloy ng mga magulang ni Mengay. Mukhang ganadong-ganado kayo sa mga awitin nyo kanina. Teka, sino ba sa inyo ang aakyat ng ligaw sa anak ko? Tanong ni Mang Isko. Natuwa po kami noon nang marinig ito dahil alam namin na masungit itong tatay ni Mengay. Pero noong haranahin namin ang anak niya, tila sobrang bait naman niya sa amin. Ipinaganda niya kami ng kape at ng makakain.
Habang nag-uusap naman si Bernardo at Mengay, pati ng mga magulang niya, ako naman po at si Edmar, abala sa mga kakanin. Nakakagutom ang maglakad at mangarana, kaya binawi namin sa kain. Mag-alas 9 na yata nang magpaalam kami sa pamilya nitong si Mengay at nag-umpisa kami maglakad pa uwi, gamit ang ilawan naming gasera na may langis. Naglakad po kami sa madilim na kakahuyan nang maisipan nitong si Edmar na dumaan kami sa ibang ruta na mas malapit daw pa uwi sa aming baryo. Huwag kayong mag-alala. Ilang beses na akong dumaan dito. Mas mabilis ito pa uwi sa atin. Huwag niyong sabihing natatakot kayo. Wika ni Edmar. Sino ba namang hindi matatakot? Kung kanina mo pa sinabing dito tayo dadaan, hindi na kami pumayag eh. Alam mo naman dito natin madadaanan yung abandonadong bahay na may mga aswang, hindi ba? Hindi ka ba kinikilabutan na doon tayo dadaan? Tugon naman ni Bernardo. Ano ka ba, Bernardo, kaya nga abandonado? Ibig sabihin walang tao. Anong ikinakatakot mo doon? Saka mas mabilis ngang daan yun pauwi sa atin. Muling tugon ni Edmar. Nagsisisi kami ni Bernardo na hindi muna namin naitanong kung saan kaming dadaan bago kami pumayag. Wala kasing masyadong dumadaan doon. Kahit nga po sa tanghaling tapat. Isang malaking bahay sa gitna ng kakahuyan na lumang-luma na at abandonado. Pinaniniwala ang dating bahay ng mga aswang na napalaya sa aming lugar. Sa isip ko pa na marahil ito din yung parehong mga nilalang na nakaalitan ni Lolo maraming panahon na ang nakalipas. Mabilis po ang mga paglakad namin, lalo na at ako yung nasa hulihan. Napapaigtad na nga lang po ako kapag may dumadapong insekto sa akin. Inaakala ko na may kumakalabit sa akin, kaya tila nauuna pa yung kaluluwa ko sa katawan ko sa paglalakad. Nang sapitin namin itong parte kung saan tanaw na yung bakuran ng abandonadong bahay, nagkakantsawan pa kami nitong mga kaibigan ko. Nagkahamunan kami kung sino ba ang totoong matapang. Sino ang kayang kumatok sa bahay? Ideya ni Edmar yun. Sukatan daw ng katapangan kung sinong mananalo sa amin. Bakit hindi tayo magkaroon ng hamon dito? Kung sino ang pinakamatapang sa atin? Simple lang ang gagawin, mga tol. Kakatok dyan sa bahay na yan. Tapos titignan natin kung sino sa ating tatlo ang pinakamatagal na makakatayo sa harap ng pinto pagkatapos ng pagkatok. Ano, kaya nyo? Huwag niyong sabihin na nababahag na ang mga buntot nyo. Alam nyo ako nang mauuna. Mayabang na sambit ni Edmar. Naglakad nga itong papasok sa bakuran ng abandonadong bahay. Sinira pa nga nito yung nakaharang at nahihirapan siyang buksan. Nang mapatapat siya sa may pinto, lumingon siya sa amin. Pagkatapos ay kumatok ng 3 beses. Tumayo siya doon ng ilang segundo. Kaya nga lang po nang lumingon siya sa amin para sana magyabang, ganoon na lamang ang gulat namin nang bumukas yung pintuan. Sabay napakaripas ng takbo sa Edmar. Nagsisisigaw ito na parang kinakatay sa sobrang pagkatakot niya. Sabay-sabay na po kaming tumakbo nito papalayo sa bahay. Hindi po malinaw sa akin kung ano yung nagbukas ng pinto. Madilim po kasi, pero alam kong matangkad yun kasi tiningala pa nga ni Edmar. Walang tigil po yung pagtakbo namin. Pareho kaming nakasunod nitong si Bernardo kay Edmar. Hanggang sa marating nga po namin itong nyugan kung saan nagpahinga kami sa sobrang pagkahapo sa kakatakbo. Halos mapatiran na ako ng hininga noon sa pagod at takot. Maging si Edmar ay nanginginig sa labis na pagkagulat. Hindi kaming makapaniwala na may magbubukas ng pinto ng katukin niya ito. Maya-maya po nakarinig na kami ng mga pagtawa. Yung parehong tawa na narinig ko noong nakaraang gabi na parang humahalakak sa himpapawid, kasunod ng mga pagaspas. Ito na po ang naging hudyat para kumaripas na ulit kami ng takbo. Ang problema lamang po madilim na nga po. Nalito si Edmar kung saan kami, kung kaliwa ba o kanan. Ang pinili ni Edmar ay yung kanan. Diretso kami sa masukal na daan. Pero napagtanto naming mali na ang dinadaanan namin
nang muli naming makita yung abandonadong bahay. Para na kaming mababaliw nun dahil sa nakasunod na yung mga humahalakhak sa amin. Wala na kaming oras para bumalik ng takbo. Nang makita namin yung ilog sa gilid, yun na po ang tinungo namin. Tatalon na sana sila Edmar at magpapaanod na lang daw kami sa ilog. Pero pinigilan ko ang mga ito. Malawak yung ilog at kung tatalon sila mas pinadali namin para sa lumilipad na humahabol sa amin ang mahuli kami. Para kaming mga isdang nagpapalutang-lutang nun at dadagitin na lamang ng ibon. Mabuti na lamang at nakumbinsi ko po sila. Ito po kasing si Edmar gigil ng tumalon at takot na. Hindi niya nga po namalayan na basag na yung gitara niya sa sobrang pagkaripas namin. Kumilit po kami sa may batuhan sa may ilog. Alam ko kasing dito, tiyak na mahirapan itong hinihinala kong aswang na dagitin kami dahil sa malaking bato na nakaharang at mga puno. Wala naman na kaming iba pang pagpipilian. Masyadong lantad na ang lugar. Kailangan lang namin palampasin itong sumusunod sa amin at pagkatapos babalik kami sa loob ng kakahuyan, pabalik doon sa sangang daan at doon ay pipiliin namin yung sa kaliwa. Tara na mga tol, wala na. Gusto ko nang makauwi. Aatakihin na yata ako sa puso sa takot. Sa kamalas-malasan natin, ang buong pagkakaalam ko, wala naman nang nakatira doon. Matagal nang naitaboy yung mga aswang. Pero bakit merong nasa loob? Bakit may aswang pa doon? Ito ang mga namutawi sa bibig ni Edmar. Ang labis na pagkagulat. Maging kami din namang dalawa ni Bernardo ay nagulat. Kasi matagal na nga po yung walang tao at walang nakikitang nakatira. Pero nang halos malapit na naman kami dito sa abandonadong bahay, mas lalong nanindig po ang mga balahibo ko nang makita ko po yung matangkad na nilalang na nasa pinto kanina. Naglalakad papalapit sa bakuran at tila inaabangan kami. Kaya naman buong lakas ko nang binilisan yung takbo ko. Sabay wika sa mga kasamahan ko na bilisan na nila. Paano po kasi? Kakaibang nilalang yung naglalakad papalapit sa amin. Parang aswang pero napakatangkad po at nakakatakot ang paraan ng paggalaw niya. Sumigaw ito ng pagkalakas-lakas na tila nagtatawag ng kasama at doon ay lumabas itong tatlong may itim na nilalang mula sa loob ng bahay. Yung isa tinalon na yung pader at yung dalawa mabilis na nakasunod. Pare-pareho pong ang puntirya ay kaming tatlo ng mga kaibigan ko. Biglang sumagi sa isipan ko yung babala ni Mang Esmundo na wag akong lalabas ng bahay sa gabi. Kundi ganito ang kahantungan ko. Tumatakbo para sa buhay ko at hinahabol ng mga aswang. Habang tumatakbo po ako ay dasal ako ng dasal na sana wag akong maabutan ng aswang, na sana makarating pa kami sa baryo namin at makahingi ng tulong. Pero bigla ko na lamang pong naramdaman na may kumalmot na sa likod ko. Ako po kasi yung nahuli sa aming tatlo. Dahil sa paglalakbay ng isip ko, hindi ko na malayan na bumagal na yung takbo ko at sumisigaw na nga sila Edmar na bilisan ko. Dahil nang lingunin ko po ang likuran ko, naroon po yung tatlong aswang at inaabot na ako. Nakakatakot ang mga itsura nila. Ang lalaki po ng mga bunganga nila at ang iitim nilang nilalang. Ang mas parang halos mabaliw na po ako ay nang makita kong sa likod nila naroroon yung matangkad na aswang na tumatakbo din. Medyo malayo na yung distansya ng dalawa kong kaibigan. Halos papatawid na sila ng tulay at nasa 100 metro na po yata ang layo sa akin. Opo, ganun na kalayo yung saglit kong pagkawala sa wisyo. Tanging nagawa ko na lamang noon ay magdasal na huwag sana muna akong mamatay, na gusto ko pang makita ulit si tatay. Sa maniwala man po kayo at sa hindi, maging ako man ay nagulat. Biglang may dumagit sa akin sa magkabilaan kong balikat. Mabilis po akong iniangat sa ere, papalayo sa mga humahabol na aswang, papatawid sa tulay kung saan naroon sila Edmar at palingon-lingon na hinahanap ako. Nagawa ko pang tingalain yung may hawak sa akin
at alam kong isang uri ng aswang ito, isang wakwak. Pero ang hindi ko pumaintindihan ay bigla ko nitong binitawan. Nagpagulong-gulong na ako doon malapit kila Edmar. Pero nasa ayos ang isipan ko at sinigawan ko silang putulin yung tali ng tulay. Mabuti at pareho silang may mga dalang patalim, bagamat hindi nila itong naisip na gamitin laban sa mga aswang. Pero nagamit nila ito para maputol yung tali ng tulay. Kita ko po na nalaglag sa ilog yung dalawa sa mga aswang, pero nagawang makakapit ng matangkad at yung isang aswang sa naputol na tulay at nakabalik sa itaas. Hindi na kaming nagsayang pa ng oras at muli pong tumakbo papalayo doon. Alam kong hindi doon natatapos ang pagtakas namin dahil sa mababaw lang naman yung ilog at oras na makakayat yung mga nahulog na aswang. Siguradong susundan ulit kami noon. Habang tumatakbo ay napatanong itong dalawa kung ano daw ba ang nangyari at tila tinulungan pa ako ng wakwak na makatakas mula doon sa mga humahabol na aswang. Pero kahit po ako walang masabi sa kanila, wala akong maisagot. Bakit nga ba imbis na kainin ako ng aswang na wakwak, bakit tinulungan ako nitong makatakas sa mga aswang na humahabol? Buong pag-aakala kasi namin na magkakasama sila at iisa ang pakay nila. Dito na po kaming nakasumpong ng isa na namang problema. Kung pamilyar po kayo sa salitang bagat, kasi noong nasa may malaking puno na kami ng balete, dito ay may nagpakita sa amin na napakalaking pato. Itsurang nakatayong tao po at talagang malaki kasi lampas sa amin ito. Isang malaking itim na pato na nakatitig sa amin at sumusunod po ang ulo nito habang dumadaan kami sa puno kung saan siya nakatayo sa ilalim nito. Kayo na lang po ang bahalang mag-isip kung gaanong kalaking pato ito. Natatandaan ko na 2 uri ang bagat, isang gawa ng engkanto at isang gawa ng aswang. Pero hindi sa akin malinaw kung aswang o engkanto yung bumagat sa amin. Sumunod po kasi yung malaking pato at marahan naglalakad. Bagamat kayang-kaya naming takasan ito. Pero isipin nyo na lamang po mag-isa kayo sa gubat. Tapos gabi pa at makakakita kayo ng isang 2 metrong tangkad na itim na pato na naglalakad papasunod sa inyo. Ang mas nakapagtataka pa noon, parang ang tagal-tagal naming makalabas sa gubat kahit nalampasan na namin yung tulay. Takbo lang kami ng takbo pero naroroon pa din yung pato. Mabagal na naglalakad sa likod namin. Hanggang sa maisipan ni Bernardo ang baliktarin ng mga damit namin. Saglit kaming napahinto nito. Desperado po kaming subukan ng lahat para lang makaligtas at makalayo sa mga nakasunod sa amin. At nang baliktarin nga po namin yung mga damit namin, sa maniwala po kayo at sa hindi, naroon na kami sa paanan ng bundok sa labas ng gubat. Pero malayo pa po sa baryo namin. Tama po kayo na paglaruan kami ng mga nakatira sa kakahuyan. Siguro po kasi dahil sa ingay namin sa mga pagsigaw naming 3. Pero dahil nga po nasa labas na kami ng gubat, ay mas madali na sa amin ang makatakas. Alam na namin kung saan parte kami tatakbo pa uwi sa baryo. Dito po muli ko pong nakita yung wakwak at tinuturo nito yung likuran namin. At nang lumingon kami, naroon ulit yung mga aswang. Natunton kami at tumatakbo. Hindi ko na po noon alam kung talagang makakaya ko pang makalayo sa mga aswang. Nang dahil sa tila na ubos na yung lakas ko, parang gusto ko na lang maglupasay at umiyak. Opo, sa kabila ng tikas ng katawan ko, kahit sino pa sigurong malagay sa ganong sitwasyon, may punto na panghihinaan ka ng loob. Pero itong wakwak po nakita kong tila pinapasunod kami. Kaya yun ang ginawa ko. Nagdadalawang isip man sila Edmar. Pero sinabi kong wala kaming ibang tsansang makaligtas kundi ang sumugal. Total tinulungan ako nitong wakwak kanina sa gubat. May iilang kabayan sa unahan. At kita kong nakatayo yung wakwak at narorong nag-aabang sa aming nakaturo sa isang bahay. Pagkatapos ay lumipad ng papalayo. Karipas kami ng takbo. Halos sirain namin yung pinto ng bahay na tinuro ng wakwak.
dahil yung iba doon halatang wala nang nakatira. Dito po ay may nagbukas ng pinto at sa laking sorpresa ko nang makita ko dito yung matanda na binigyan ko ng atay at puso ng baboy. Pinatuloy kami nito. Sabay saboy ng tila abo sa labas ng pinto ng bahay niya at sumenyas na tumahimik kami. Maya-maya narinig na namin yung mga yabag at pag-angil ng mga aswang na tumutugi sa amin. Dinig ko rin yung malalim at nakakatakot na tinig ng matangkad na aswang. Nakakapanghina. Parang oras na makuha kami nito, lalamunin ako ng buhay. Dinig naming nagtatatalon yung mga aswang sa mga kabayan, sa mga bubong nito at mukhang nag-uusap sila. Pero ganun na lamang ang pagtataka namin magkakaibigan nang dahil sa nilaktawan po nila yung bahay nitong matanda. Tila hindi sila nag-abalang puntahan ito at suriin. Diretso ito sa iba pang abandonadong bahay sa unahan hanggang sa marinig namin na nagtatampisaw na ang mga ito sa mga palayan dahil dinig namin yung mga yabag ng paa nila sa putikan. Dito na nagsalita yung matanda na nagpakilalang si Aling Beron. Siya lang daw mag-isa ang nakatira sa abandonadong sityo na iyon at wala nang iba. Nang tanungin namin kung ano ang ugnayan niya sa wakwak na tumulong sa amin. Ayon kay Aling Beron, kaibigan niya ang wakwak. Dumadalaw doon sa kanya minsan para manghingi ng pagkain. At naikwento nga niya na sa wakwak niya ay pinakain yung sariwang atay at puso ng baboy. Tumutulong daw talaga ito sa mga taong naliligaw sa gubat. Isang mabait o manong aswang na wakwak yun sa kabila ng nakakatakot nitong anyo at tinig. At marami na umano itong natulungan doon. Pero hindi talagang maiiwasan ang may mga taong matakot at kamuhian nito dahil nga sa aswang pa rin ito. Nang itanong naman po namin yung tungkol sa mga aswang na nasa abandonadong bahay, wika lamang nito na hindi pa daw nagtatagal nang magbalik yung pamilya ng aswang na naroroon nga sa abandonadong bahay. Kumpirmado na ito yung mga naitaboy na mga taong bayan noong araw. Yung mga aswang na nakabangga ni Lolo at nagbanta sa buhay nito at sa mga kadugo niya. At ito yung mga taong bisita ni Tia noong handaan na nakatitig lamang sa kanya. Nagbungkahi si Aling Beron na doon na kami hanggang sa umaga. At saka ko pa lamang naramdaman yung hapdi ng mga kalmot sa likod ko. Agad namang pinatanggal ni Aling Beron yung pangitas ko at nang matignan daw yung sugat. Malala po ito dahil malalim yung mga kalmot at halos kita na nga daw po yung buto ko sa balikat. Pero hindi ko na tinignan pa. Agad namang nilinisan ito ni Aling Beron. Nagpakulo siya ng tubig na may dahon ng bayabas. Ito yung ipinanglinis niya. Katulong itong dalawang kaibigan ko. Pagkatapos may mga dinikdik na dahon na may mga kasamang pinatuyong insekto yata at botike kung hindi ako nagkakamali. Inamin ni Aling Beron na may karunungan siya sa itim na mahika, sa mga orasyong gamit ng mga mangkukulam at mambabarang. Pero ayon sa kanya, nakadepende sa taong may karunungan kung paanong gagamitin ito. Kagaya niya, na sa panggagamot sa akin niya ginamit ang nalalaman niya. Nakaramdam ako ng kaunting kaginhawahan at panghihina na rin dahil sa maraming dugo talaga yung nawala sa akin. Basang-basa ng pulang likido yung puti kong damit at nakakaramdam ako ng panggiginaw sa katawan. Normal daw yon, sabi ni Aling Beron, lalo pa at hindi basta-basta yung sugat ko at lalo na hindi basta-basta yung may gawa nito. Sa isip ko noon siguro maswerte lang talaga ako kasi parang milagro yung nangyaring makaligtas pa kami sa mga aswang. Salamat na lang talaga at pinagamit sa akin ni Tatay yung kwintas niya. Nagsilbi itong proteksyon at pampaswerte ko. Nang sumunod na araw po ay nagpaalam na kami kay Aling Beron at sa labas naroroong naghihintay ang isang may katandaan na ding lalaki. Kutob ko ito yung wakwak. Naroroong nakangiti sa amin at sinamahan kami kasama si Aling Beron na naglakad pabalik sa may baryo namin. Naroon sa labas na nag-aalala sila Tatay at yung mga magulang nitong dalawa kong kaibigan. Pati mga kabaryo namin. Dito na namin sinabi ang lahat. Hindi na po pala sumama si Aling Beron sa baryo at sa may labasan lang ito naghatid.
Ikinuwento namin kila tatay kung ano ang nangyari sa amin noong madaanan namin yung abandonadong bahay at kinumpirma namin sa kanila na naroroong nagbabalik na yung pamilya ng mga aswang. Pero hindi na namin pang naikwento yung tungkol kila Aling Beron at sa wakwak. Nakiusap kasi si Aling Beron na huwag nang babanggitin pa ang pangalan niya. Kaya naman sinunod namin ito. Agad naman na bumuo pa ng grupo itong mga taga-baryo namin at habang maliwanag pa nga ang araw, sinugod na nila yung abandonadong bahay. Nakita pa po ng mga kalalakihan yung mga aswang na nagsipulasan mula sa bahay nang matanaw sila at mabilis na sumuot sa mga damuhan. Maging yung napakatanda daw na lalaki. Pero kahit umaga, nakaramdam pa rin ng takot yung mga residente. Pero nang marating nila yung bahay na yon, ang ginawa po ng mga ito ay sinunog na para daw wala nang babalikan pa yung mga aswang. Sinigurado nilang matutupok na yun ang apoy. Inayos din po nila yung sinira naming tulay at mas nilinis yung daan doon sa may kakahuyan upang maiwasan na ang mga pagkaligaw. Yun po kasi ang ginawa namin dahilan kung bakit kaming nahirapang makabalik sa baryo dahil sa sukal ng daan. Siyempre hindi naman po naming ikinuwento na napagkatuwaan namin kumatok sa bahay ng aswang at baka kami pa ang mapagalitan. Nahirapan lang po akong magpalusot nang matanong ako ni tatay kung sino ang nanggamot sa akin at halatang hindi daw gawa ng mga kamay naming tatlo ang pagkakalinis sa sugat at pagkakatay sa mga hiwa sa balikat ko. Total tatay ko naman po siya. Sinabi ko lang na may tumulong sa amin pero hindi ko na binanggit pa ang pangalan. Lumipas po ang ilang araw. Nabalitaan po namin na namatay na si Tia. Kasunod pa ng dalawa pa nitong kapatid at isa ko pang pinsan. Bagamat naitaboy po yung mga aswang, pero tila na isa katuparan nila yung sumpa nila sa pamilya ni Lolo. 6 na buwan nang nakalipas simula nung insidente ng aswang, kung saan limot na po ng baryo namin ang pangyayari. Pero ako ay malabong makalimutan ito. May kung ano kasi na nangyari doon sa gubat ang nagpabago sa pagkatao ko. Bagamat nagagawa kong pigilan, pero minsan-minsan ay nakakaramdam ako ng pagkatakam sa hilaw na karne at pagkauhaw sa dugo. Inilihim ko po ito sa tatay ko, maging sa mga kaibigan ko. Ayokong malaman nilang tila nagbago na ako at nahawa. Yun ang kutob ko. Nahawa ko sa pagkaaswang nang dahil sa kalmot sa akin ng aswang. Isang tao lang ang naisipan kong lapitan ito, si Aling Beron. Nagtungo po ako sa bahay nito. Tangan ng 2 manok na balak kong ibigay. Isa para sa kanya at isa para sa kaibigan niyang wakwak. Nadatnan ko po itong naroroong naglalakad sa kanilang sityo at may iba nang nakatira doon bukod sa kanya. Hindi ako sigurado kung mga tao ba, pero tingin ko naman na kasundo ni Aling Beron. Nagmano ako dito. Iniabot ko yung 2 manok at bago pa man ako magsalita ay naunahan niya na ako. Nasabi niyang inaasahan na niya ang pagbabalik ko doon. Ipinaliwanag ko naman po yung nangyayari sa katawan ko at ang pagkatakam ko sa karne ng tao, lalo kapag babae ang nakikita ko. Alam daw ito ni Aling Beron at sinadya niyang hindi tanggalin yung kamandag ng aswang sa akin sa isang kadahilanan. Hindi daw kasi akong mabubuhay ng gabing yun sa lala ng sugat ko at sa dami ng nawalang dugo sa akin. Kung pati yung kamandag ng aswang ay aalisin niya kagad. Alam niyang makakatulong ang kamandag ng aswang upang mapagtibay ang katawan ko at makayanan yung pagkakabigla nito sa matinding pinsalang natamo. Totoo naman po talaga kasi, parang kinaumagahan matapos yung insidente ay malakas na yung pakiramdam ko na parang wala akong pinsala. Isa pa mas mabilis na naghilom po yung sugat ko. At dahil nga raw naroroon na ako, yun na yung tamang panahon para alisin yung pagkakayanggaw sa akin. Mahirap at binalaan niya akong labis na sakit ng katawan ang mararanasan ko. Pero ayokong maging isang aswang. Ayokong kumain ng tao, kaya pumayag ako sa gagawing proseso. Nawalan po ako nito ng malay sa sobrang sakit nga. Parang naging blanco na lang yung utak ko at wala akong mahalala pa. Nagising po akong puro tapal ng dahon at benda na ako. Bandang mag-2 yata ng hapon.
Matagumpay umano yung ginawa niyang proseso at wala na akong dapat pang ikabala. Yun nga lang may isang naiba sa akin ayon sa matanda. Dahil yung maliit na bato na nasa kwintas ko na gabutil lamang ng bigas, kinailangan niya daw na ipasok sa katawan ko dito sa bandang tagiliran ko upang masuportahan yung paggaling ng katawan ko mula sa loob. Isang mutya umano ito. Mutya ng gugon na mainam sa pagpapagaling ng anumang sugat at sakit. Simula po noon ay naging malapit ako sa sityo nila Aling Berona. Naging kaibigan ko yung wakwak at mas madalas na naroon ako sa kanilang tumutulong. Maging si tatay ay nagawang gumaling sa sakit. Salamat din kay Aling Berona. Kaya pareho po kami katuwang ng sityo sa muling pagbangon nila at mga bagong residente doon. Hanggang dito na lang po ang aking kwento. Nawa po ay naibigan ng ating mga tagapakinig. Maraming salamat po at palagi po nating pakatatandaan na sa mundong ito, depende sa isang individual kung pipili niya maging mabuti o masama.